At para sa ating mga balita, 14,000 sanggol sa Gaza, ipapapatay daw ng Israel. At Kim Jong-un napahiya sa buong mundo. Dumulog kahapon sa news channel na Sky News Australia ang presidente ng United Nations Watch na si Hillel Neuer. Yan ay upang ibunyag ang ilang mga maling impormasyon at di umano'y pagpapanggap ng United Nations kaugnay ng gerang nagaganap sa Gaza. Ayon kay Neuer, sobra daw siyang nagulat sa balitang ipinapakalat ngayon ng United Nations sa tulong ng mga pangunahing media outlets sa mundo tungkol sa di umano'y 14,000 mga sanggol na posibleng mamatay sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na operasyong militar ng Israel sa Gaza. Ayon kay Neuer, hindi ito ang unang beses na nahuli niya ang United Nations na nagpapakalat ng mga fake news laban sa Israel. Sa katunayan, binanggit din ni Neuer ang balita na ipinakalat noong October 2023 matapos ang madugong pag-atake ng mga Hamas, kung saan napabalita na binomba daw ng Israel ang isang ospital sa Gaza na nagresulta sa biglaang pagkamatay ng nasa 500 katao. Ayon kay Neuer, lahat ng ito ay pawang mga kasinungalingan. Alam mo, mayroon tayong social media at internet kung saan kumakalat ang kung ano-anong kasinungalingan at pekeng balita, kaya umaasa tayo sa mga kilalang organisasyon tulad ng BBC, New York Times, at ABC News na nagsusuri at nagbeberipika ng mga impormasyon ng maingat. Pero lumabas, noong Oktubre taong 2023, ilang linggo matapos ang massacre, gaya ng ipinakita mo kanina, kumalat ang isang malagim na kasinungalingan, binomba daw ng Israel ang isang ospital sa Gaza at pumatay ng 500 katao. At ang totoo, kasinungalingan lahat yan. Hindi Israel ang nagpaputok ng rocket, kundi ang Islamic Jihad na sinusubukang umatake sa Israel. Pero pumalpak ang kanilang rocket at bumagsak sa loob mismo ng Gaza. Hindi nito tinamaan ang ospital, sa parking lot lang ito bumagsak. Hindi rin 500 ang nasawi, marahil nasa 100 na lang. Hanggang ngayon, hindi pa rin tiyak ang bilang. Pero tiyak na hindi ito umabot sa 500. Isang malaking kasinungalingan ang buong kwento. At heto na naman, gaya ng sinabi mo, itong pinuno ng UN Relief ay nagsabi na may 14,000 sanggol ang mamamatay sa loob ng susunod na 48 oras. At ang buong pahayag na iyon ay isang kasinungalingan. At sa totoo lang, nakakagulat talaga ito. Kamakailan, isang opisyal ng UN Humanitarian Mission ang nagsabi na may tinatayang 14,000 sanggol sa Gaza ang posibleng mamatay sa loob ng susunod na 48 oras. Yan ay kung hindi daw makakarating ang mga truck ng ayuda sa mga komunidad sa Gaza Strip. Ang nasabing ulat ay galing mismo kay Tom Fletcher, UN Undersecretary General for Humanitarian Mission, kung saan sinabi ni Fletcher sa isang panayam sa BBC Radio 4 na mayroon nga daw 14,000 sanggol na mamamatay sa loob ng susunod na 48 oras kung hindi sila maabot ng mga tulong. At nais daw sana ni Fletcher na iligtas ang mas marami sa mga sanggol na ito. At alam mo, hayaan mong ilarawan ko kung ano ang laman ng mga truck na iyon. Ito ay pagkain para sa mga sanggol, nutrisyon para sa mga sanggol. Mayroong 14,000 sanggol na mamamatay sa loob ng susunod na 48 oras kung hindi natin sila mararating. Hindi ito pagkain na nananakawin ng Hamas. Hindi, ang panganib ay pagnanakaw ng ibang grupo. May panganib din na tamaan kami sa mga opensibang militar na ginagawa ng Israel. Lahat ng uri ng panganib ay kinakaharap namin dahil sa pagtatangkang may parating ang pagkain ito para sa mga sanggol. Sa mga inang hindi makakain o makapagpakain sa kanilang mga anak ngayon dahil sa matinding kakulangan sa nutrisyon. Sinabi din ni Fletcher na sinasadya at walang kahihiyan na ipinapataw ng Israel ang mga hindi makataong kondisyon sa mga kawawang sibilyan sa mga occupied territory ng Palestine. Hindi rin daw sinasaalang-alang ng Israel ang mga may kapansanan, kababaihan, mga bata, matatanda at mga sugatan. Ginagawa din daw kondisyon ang ayuda para sa politika at layuning militar. Ginagawang kasangkapan ang gutom para sa pakikipagtawaran. Isa itong mapanlinlang na palabas, isang sinasadyang panlilinlang, isang balat kayo para sa karagdagang karahasan at pagpapalayas, ayon kay Fletcher.
Gayunman, nilinaw ng BBC na ang bilang na 14,000 ay hango sa datos ng Integrated Food Security Phase Classification or IPC, kung saan tinatayang may humigit kumulang 14,100 kaso ng matitinding malnutrisyon sa mga batang may edad na 6 na buwan hanggang 5 taon mula April 2025 hanggang March 2026. Pero hindi kailanman daw sinabi sa report na mamamatay ang mga batang ito sa loob lamang ng 48 oras. Ayon sa ulat ng Jerusalem Post, ipinaliwanag ng UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs or UNOCHA na bagaman tama ang bilang ng mga apektadong bata, hindi ito nangangahulugan na mamamatay agad sila sa loob ng 2 araw. Pero sa kabila ng paglilinaw na ito, nagdulot pa rin ng malawak na epekto sa mentalidad ng buong mundo ang orihinal na sinabi ni Fletcher. Sa katunayan, kumalat na ito sa lahat ng mga media outlet sa buong mundo at hindi bababa sa 9 na miyembro ng UK Parliament ang umulit sa mga sinabi ni Fletcher. Pinuna si Fletcher ng kanyang mga kritiko, partikular ng mga taga-suporta ng Israel, at sinabihan siya na pinalalaki ang bilang para dagdagan ang pressure sa Israel. Nananawagan ngayon ang ilang mga kritiko sa agarang pagbibitiw ni Fletcher sa pwesto dahil sa paglikha ng mga hindi makatotohanang ulat na gumagawa ng takot sa buong mundo. Posible daw na ignorante si Fletcher o sadyang may masamang intensyon lang siya laban sa Israel. Sinabi pa ni Neuer na ang ganitong mga balita laban sa Israel ay tila isang malaking demand sa mga news agency at sa mga pahayagan. Nakakalungkot, Chris, pero tila malaki ang interes ng buong mundo sa ganitong uri ng balita. Para bang laging may nakalaang espasyo sa mga front page ng dyaryo o sa mga headlines sa telebisyon sa maraming kilalang media outlets para sa mga kwento na pumapatay ang Israel ng mga inosente. At kasunod nito, ipinapakita ang mga dugo ang sugatan na halos mamamatay na, at sinasabing ang Israel ang may gawa. Tila ba hinahanap talaga ng ilan ang ganitong naratibo? Kahit pa alam natin na ang mga respetadong news organization ay dapat munang maging maingat bago sana tanggapin at ibalita ang mga ganitong kasinungalingan. Dagdag pa ni Neuer, kapag daw sinabing ang Israel ay pumapatay ng mga sanggol, madalas na pumapasok sa isip ng mga tao ay pumapatay ng mga sanggol ang mga Hudyo. Naniniwala si Neuer na muli na naman daw binubuhay ngayon ang tinatawag na blood libel. Ang blood libel ay isa sa mga gawa-gawang kwento noong Middle Ages kung saan pinapatay daw ng mga Hudyo ang mga sanggol at mga batang Kristiyano para kunin ang kanilang dugo at gamitin sa ritual. Layunin ng mga kwentong ito na lalong palalain ang antisemitikong pananaw ng mga tao laban sa lahi ng mga Hudyo. At ngayon ay nag-iba na daw ng mukha ang blood libel. Sinasabing pinapatay ng mga Hudyo ang maraming mga bata sa Gaza. Sa ibang balita, Kim Jong-un sobrang napahiya sa buong mundo. Sa isang pambihirang pagkakataon, inamin ng North Korea ang isang pagkakamali. Bihira kasi sa bansang ito na umamin sa kanilang pagkakamali para mailigtas sa kahihiyan ang kanilang supreme leader na si Kim Jong-un. Kahapon, inamin ng North Korea na palpak ang pinakabago at pinakamalaking barkong pandigma na ginawa nila para sa kanilang Navy. Ang nasabing barko ang pinakabago sanang barko na i-deploy para sa North Korean Navy na kilalang malapit sa puso ni Kim Jong-un. Sa katunayan, tinawag pa nga daw ni Kim ang naturang barko na isang historic victory para sa Nokor. Kaya naman ang pagkabigo nito ay tiyak na nagbigay kay Kim ng matinding pagkadismaya. Matinding pinsala ang tinamo ng warship at nagdulot ito ng malaking kahihiyan sa kanyang pamahalaan. Ayon kay Kim, kahihiyan at isang criminal incident ang nangyari at nangako siyang paparusahan ang mga responsable dito. Ang barkong pandigmang ito ay may bigat na 5,000 tonelada at pinakamalaki sa kasaysayan ng hukbong dagat ng North Korea. Una itong inilunsad noong buwan ng Abril sa kanlurang bahagi ng bansa,
kung saan personal na pinanood ni Kim Jong-un ang pagpapasabog ng mga missiles mula sa barkong ito. Tinawag pa niya ito na makabagong tagumpay sa pagpapalakas ng kanilang puwersang pandagat. Pero ngayong linggo lang, sa ikalawang pagkakataon ng muling paglulunsad ng nasabing barko sa eastern coast ng Chongjin City, biglang naganap ang hindi inaasahan. Habang nakamasid si Kim Jong-un, nagkaroon ng problema sa mismong paglulunsad ng barko. Sumadsad ang barko sa rampa at hindi umangat ang unahang bahagi nito mula sa slipway. Nagresulta ito sa malalaking pinsala sa barko. Nabutas ang ilang mga bahagi ng katawan, nayupi ang ilalim at sa huli tumagilid ito sa tubig. Palaisipan ngayon kung bakit nagkaganon ang nangyari. Sa aking palagay, nangyari ang insidenteng ito dahil kulang pa sa karanasan ang North Korea sa paglulunsad ng malalaking barko gamit ang tinatawag na side launch method o paglulunsad sa gilid. Ginagamit ang paraang ito dahil maaari itong isagawa kahit sa masisikip na espasyo, kaya ito ang naging opsyon nila kahit alam naman natin na technically ay komplikado ito. Hindi naglabas ng mga larawan mula sa lugar ng insidente ang North Korea, pero minomonitor pala ng South Korea ang buong pangyayari at nagpakita pa ng mga larawan mula sa satellite. Hindi rin nagulat ng anumang sugatan o nasawi ang gobyerno ni Kim Jong-un, pero alam ng lahat na dismayado ang nasabing leader. Pagkatapos masubaybayan ang buong pangyayari sa aksidente, nagbigay si kagalang-galang na Comrade Kim Jong-un ng matinding obserbasyon. Sinabi niya na isa itong seryosong insidente at isang kriminal na pagkakamali na dulot ng ganap na kapabayaan, pagiging iresponsable at hindi wastong pamamaraan, mga bagay na hindi dapat pinapayagan at hindi katanggap-tanggap. Napakabigat ng naging pahayag ni Kim at hindi katakataka dahil masyadong masakit para sa kanya ang kabiguang ito. Ipinagmamalaki niya ang military build-up ng bansa at ang lumalawak nitong nuclear arsenal na itinuturing niyang pinakamalaking tagumpay ng kanyang pamumuno. Pero ayon din sa kanya, ang nangyaring insidente sa barko ay nagpababa sa dangal at respeto sa kanilang bansa. Iniutos na ni Kim Jong-un na ayusin agad ang nasirang barko at sinabi niyang tatalakayin ang mga pagkukulang sa susunod na pagpupulong ng Workers' Party sa susunod na buwan. Hindi pa malinaw kung anong parusa ang ipapataw, pero bilang isang authoritarian state, kilala ang North Korea sa matinding paglabag sa karapatang pantao. Sa katunayan, pwedeng makulong sa North Korea ang sinumang manonood ng mga movie mula sa South Korea o ang sinumang magsusuot ng leather jacket. Para kay Kim, ang aksidente ng warship ay isang isyong politikal na tahasang nakakaapekto sa reputasyon ng Estado. Kaya't nakakagulat na nagdesisyon na ngayon ang North Korea na ipaalam ang insidenteng ito sa publiko. Bihira para sa North Korea na aminin ang mga ganitong pagkakamali, bagaman may ilang pagkakataon na nangyari na ito noon, gaya ng pagsabog ng isang military satellite sa ere noong November last year, o ang malawakang pinsalang dulot ng mga pagbaha at isa pang palpak na satellite launching noong 2023. Sa tradisyon ng bansa, itinatago ang mga ganitong kabiguan dahil posibleng makasira ito sa imahe ng leader na kilalang namumuno sa pamamagitan ng takot at kamay na bakal. Pero sa ilalim ni Kim Jong-un, may mga pagkakataon din naman na inilalantad nila ang mga kapalpakan at ginagawa niya ito para lalo pang palakasin ang kanyang kapangyarihan at maparusahan ang mga opisyal na itinuturing na may kasalanan. Sa isang hermit kingdom katulad ng North Korea, kaunti lang ang mga bagay na pinapayagan at hindi kasali dito ang palpak na paglulunsad ng pinakamalaking barkong pandigma ng kanilang bansa. Dahil sa mga ganitong insidente, posibleng masira ang pinakamahalagang bagay para kay Kim Jong-un, ang kanyang imahe sa publiko. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.